Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-forgot ng user ID at password sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Gusto mo bang mag-login sa inyong SSS online account pero ganito palagi yung lumalabas? Invalid user ID or password? Or minsan ganito yung lumalabas, your account is locked. So ibig sabihin yan, hindi po talaga kayo makakapasok kung hindi nyo alam yung user ID or password ninyo. So bali may tatlong paraan para mabuksan po yung SSS online account ninyo. Yes po, tatlong paraan yung ituturo ko sa inyo. So bali yung dalawang paraan, pwede nyo pong gawin yan online. Pero kung hindi na talaga kaya, yung isang paraan ay kailangan nyo na talagang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. At ituturo ko yan sa inyo mamaya. Pero ngayon, itry muna natin gawin itong online. So kung hindi na talaga mabubuksan yung SSS online account natin, so dito i-click lang natin itong forgot password. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so dito i-click nyo na lang po itong member. At pagkatapos dito makikita na natin yung sinasabi ko na dalawang paraan, which is yung multi-factor authentication at itong security questions. So isa-isahin natin yan mamaya. Pero ngayon unahin lang natin itong security questions. So for example, nung gumawa kayo ng SSS online account at nakaset up kayo ng security questions at nakalagay kayo ng mga sagot, pwede nyo pong gamitin itong security questions. So ngayon, i-click lang natin itong security questions. So pagka-click natin yan, pwede na po natin i-click itong next. At pagkatapos dito, ilagay nyo na lang po yung SSS number or CRN number ninyo. So pumili lang kayo ng isang ilalagay dyan. So kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong search. At pagkatapos dito, makikita nyo po yung tanong sa security questions na pinili ninyo noon. So dito kailangan nyo yung ilagay yung sagot na nilagay ninyo noon. Kung natatandaan nyo pa, ilagay nyo na lang po dito. So for example, nalagay nyo na kagaya niyan Dev tutorial yung nilagay ko. Example lang po yan. So dito, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And then kung may makikita kayong ganito na kulay pula na hindi daw nagmatch yung questions at yung answer sa record ninyo, so ibig sabihin mali po yung sagot na nilagay ninyo. So pwede nyo pong ulitin ng ulitin hanggang sa matama yung sagot na ilalagay ninyo. At kung tama naman yung sagot na nilagay ninyo, automatic na mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng new password at confirm password. So dapat magkatulad yung ilalagay na new password at confirm password ninyo. So dapat 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo. So dapat may letra, so may maliit na letra, malaking letra, may number, tapos dapat merong special character. So dapat po hindi magkaganito magkulay pula yung pagkakalagay ninyo. So dapat ganito yung makikita ninyo, may kulay green tapos may mga check dito sa gilid. So kung ganyan, okay na po yung password na ginawa ninyo at magkatulad na yung new password at confirm password. So pwede nyo na pong i-click itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito kung gusto nyo ba daw i-change yung password ninyo. So i-click nyo na lang po itong yes. And then may makikita po kayong ganito na na-change na daw yung password ninyo successfully. So pwede na po kayong mag-login, ilagay nyo na po yung user ID at yung bagong password na ginawa ninyo. At makakapasok na po kayo sa inyong SSS online account. Pero alam ko na yung tanong ninyo. Paano kung wala kayong na-set up na security questions? So kung ganun, punta tayo dito sa multi-factor authentication. So i-click lang natin ito kung wala kayong security questions na na-set up. So dito tayo sa multi-factor authentication. At kung na-click nyo na, i-click nyo na lang po itong next na nandito sa baba. And then dito na kayo sa paglalagay ng CRN or SSS number. So, pwedeng CRN number or SSS number. So, kung nakalimutan nyo yung SSS number, pwedeng CRN number. So, makikita nyo po yung CRN number sa inyong UMID ID card. So, i-check nyo na lang po dyan. So, ulitin ko, pwedeng SSS number or CRN number. Hindi po pwedeng magkasabay yung dalawa. Pili lang po kayo ng isa. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click ang
proceed. At pagkatapos may makikita kayong ganito sa baba, choose authentication. So i-click nyo na lang po ito dito. So makikita nyo po dito, one-time PIN through SMS. So sa akin ito lang yung nakalagay. Kasi dati meron niyang one-time PIN through email address. So sa ngayon wala nang nakalagay kaya one-time PIN na lang yung nandito. At yung iba kung nakaset up kayo ng TOTP or time-based one-time password, meron din kayong makikitang one-time PIN through TOTP dyan. Pero sa akin ito lang yung lumabas kaya ito lang yung i-click natin. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So may timer dito na 5 minutes. So dapat nalagay nyo na po yung OTP within 5 minutes kasi mag-expire po yon. So bali ganito po yung text na marireceive natin galing kay SSS OTP. So merong nakalagay dito na code na 851064. So ito po yung ilalagay natin dito. So kung okay na at nalagay na, pwede na po nating i-click itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa forgot user ID and password. So kung nakikita ninyo, meron ng user ID dito. Tapos yung password, kailangan nyong ilagay yung new password at confirm password ninyo. So dapat magkatulad yung new password at confirm password na ilalagay ninyo. So ang password daw na ilalagay ninyo dapat minimum of 8 characters. Tapos maximum niya is 20 characters. So dapat merong isang maliit na letra, isang malaking letra, may number at dapat merong special character. So ano-ano ba yung mga special character? Pwede pong asterisk, number sign, underscore, ganyan. O depende na yan kung ano yung special character na ilalagay ninyo. So kayo nang bahalang maglagay ng password, make sure na madali nyo lang matandaan. And dapat hindi bababa sa 8 characters yung ilalagay ninyo. So dapat ganito yung makikita ninyo, dapat may check na itong new password at itong new confirmed password. So kung nagkulay pula po yan, so hindi po magkatugma or may mali po sa nilagay ninyo or may kulang. So dapat kulay green siya, then may check na po. So kung okay na yan, pwede nyo na pong i-click itong submit. And then may makikita kayong ganito na sure ba daw kayo na i-change yung password ninyo. So kung okay na, i-click nyo na lang po itong yes. And then may makikita na po kayong ganito, your password has been updated successfully. So successful na, so pwede na kayong mag-login gamit yung bagong password ninyo. So i-click nyo na lang po itong back to login. So dito kailangan nyo na lang pong mag-login. Ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo, yung bagong gawa. Tapos makakapasok na kayo sa inyong SSS online account. So para naman sa mga nagtatanong paano kung wala sila nitong dalawa, itong multi-factor authentication at security questions. Paano nila ma-open ulit yung SSS online account? So may paraan pa po para mabuksan ulit yung SSS online account ninyo. So mas maganda pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar tapos magdala lang kayo ng valid ID kasi yun po yung hahanapin sa inyo. Basta pagdating nyo doon, magtanong lang kayo sa gwardiya kung saan kayo pipila para mabuksan ulit yung SSS online account ninyo. Pero kadalasan nasa labas lang yan ng SSS office. Huwag mag-alala kasi hindi naman masyadong maraming tao pero depende siguro sa SSS branch na mapupuntahan ninyo. Kasi dito sa amin pumunta ako hapon na. Mga alas 2 or alas 3 ng hapon ako pumunta. So ganito yung pila doon. Ito yung mga upuan papunta doon sa pag-change or pagbukas ng inyong SSS online account. So pumila lang kayo dyan at magdala lang talaga ng valid ID. Sabihin nyo na hindi nyo na mabuksan yung SSS online account ninyo, then isi-search nila, then bibigyan nila kayo ng user ID ninyo at bagong password para mabuksan na yung SSS online account ninyo. So dito pwede nyo na pong ilagay yung user ID at yung password or temporary password na nakuha ninyo sa SSS. Pagkatapos i-click nyo na lang po itong sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong get PIN. At pagkatapos may marireceive kayong text galing kay SSS, tapos nandun yung PIN code na binigay nila. So ilagay nyo na lang po dito, then i-click nyo itong login.
And then may makikita kayong data privacy notice. So basahin nyo na lang po lahat yan, then scroll down ninyo, then dito sa pinakababa may makikita kayong I agree. Kung agree kayo, i-click nyo na lang po itong I agree. So ganun lang kadali at makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account. At pwede nyo nang ma-enjoy ang benefits at mga loans na gusto nyong i-avail.